Hoy, Pilipinas! Nabalitaan niyo na ba? Si Digong gusto ng tax boycott. Gusto ni Digong, hinihikayat niya yung mga Pilipino na wag na daw po magbayad ng buwis. Wag na magbayad ng tax, kundi ba naman kayo eng-eng. Kung walang makukolektang buwis, paano kikita ang bansa? Saan kukuha ng pantusto sa mga proyekto ng bansa kung hindi ka magbabayad ng buwis? Tama ba yan na yan ang panawagan ng dating presidente? Ano gusto niya mangyari? Ibagsak ang Pilipinas? Biruin mo ha? Dahil sa inggit, gusto mong ibagsak ang Pilipinas? Dahil sa kasakiman sa pwesto? Dahil gusto niyo maupo na agad itong si Sara yung anak ni Digong Gustong pabagsakin ang Pilipinas sa pamamagitan ng tax boycott? Itong style na ito ni Digong, hindi bago yan ka-coffee. Sige, para may konteksto tayo. Dito muna tayo sa sinasabi nila na may mga bakante daw po dyan sa GAA o sa GAA, yung General Appropriations Act natin. May mga bakante daw na sa tingin nila ganoon lang kadali pag maisipan ng presidente na sulatan yan para manakaw yung pera, ganoon lang nila mabilis magagawa yan. Nabara na itong mga to dahil fake news po yan. Mismong si presidente hindi na siya nakakapagpigil Sinabi niya, nagsisinungaling siya. Kasi lantaran naman talagang pagsisinungaling nito ni Digong at ng mga supporters nito mga DDS. Nagsalita na si PBBM dyan. At ang sinasabi ni Digong, ito, wala siyang kawala dyan dahil may mga ebidensya una sa politico.com. Mamaya, balikan din natin yung sinabi niya last year. Style niya to, yung tax boycott. Na huwag kayo magbayad ng buwis. Gusto niya talagang pabagsakin ng bansa, ang gobyerno. Di pwedeng blank check yan. Rodi Duterte threatens tax boycott over invalid 2025 budget. Hindi daw po valid itong budget natin ngayong 2025. Kayo na naman nagdesisyon dyan. Kayo ba ang Korte Suprema? Para sabihin na hindi valid yan? Former President Rodrigo Duterte has warned of a possible tax resistance over the 2025 national budget mess. Banta lang pala. Nagbabanta itong si Digong na hindi magbabayad ng tax o yung sinasabi niyang tax resistance. Anong implikasyon yan? Kapag hindi ka nagbayad ng tax, kung mahikayat ni Duterte, lahat ng mga supporters niya, mga DDS supporters niya, hindi magbayad ng tax, ano mangyayari sa bansa? Di babagsak yung kita, yung revenue collection babagsak. Anong tendency? Mangungutang sa ibang bansa, di lalong malulugmok ang Pilipinas. Siguro ganyan kaya ang ginawa nila ng panahon nila. Kaya pala utang ng utang sa ibang bansa. Or, nagbabayad ng tax sa mga tao, kinukulimbat, kaya utang ng utang sa ibang bansa. Ayun yung mga estilo ninyo ka-coffee Ayaw nyong magtagumpay itong gobyerno. Hindi si PBBM yung ayaw nyong magtagumpay, kundi ang gobyerno. Abay na awa naman kayo sa mga Pilipino na nadadawit sa ginagawa ninyo. Alam mo kung bakit ayaw nila magtagumpay itong gobyerno? Kasi pag nagsaksid ang gobyerno, refleksyon ni PBBM yan. Magsasaksid ang tingin ng tao kay PBBM at ayaw nila yan dahil malalamangan sila. Dahil makasarili itong mga to Gusto nila sila lang ang pinakamagaling. Sila lang ang bida. Oy, Harry Roque, isa ka rin. Gusto nyo kayo lang magaling. At hindi kayo makamove on dahil hindi kayo nabigyan ng pwesto. Hindi kayo nabigyan ng posisyon sa administrasyon na ito ni PBBM. Dahil natunugan kayo Natunugan kayo sa balak ninyo Yung loyalty nyo nasa mga Duterte, wala kay PBBM at wala sa gobyerno, wala sa taong bayan, kundi magkaroon lang kayo ng sarili nyong posisyon. Bakit kanyo? Siyempre, yung Pogo, hindi sana matitigil yan kung nakapwesto yung mga yan. According to the former leader, he would ask Filipinos to refuse to pay taxes if government leaders fail to fix what he calls the invalid and unenforceable 2025 national budget. Sabihin ninyo, nagbibigay lang ng legal opinion si Digong. Ay, nako Panelo, yan ang sinasabi ni Panelo Nagsasuggest lang, nagbibigay lang ng opinion niya si Digong base doon sa sinabi ng ungas aning ungab. Ngayon naman, sabi niya, ito po ay invalid at unenforceable 2025 national budget and he would ask Filipinos to refuse to pay taxes. Kayo na lang hindi magbayad. Ikaw na lang wag hindi magbayad, di ba? Dahil senior ka naman, yan, may mga tax exemption. Pero wag mo nang hikayatin yung ibang mga Pilipino na matino, gusto nyo pang magkasala
at hindi magbayad ng kanilang buwis. Aba, nandamay pa kayo dyan. Hindi ba sapat na kayo-kayo na lang dyan? Bakit idadamay mo pa yung mga Pilipino na nagbabayad ng buwis? O, tax boycott talaga gusto nito ni Tatay Diggs. Duterte earlier blasted alleged shocking budget discrepancies, particularly the blank entries in the bicameral conference committee report on the 2025 spending plan. Again, paglilinaw, hindi ang bicameral report yung nagiging batas. Sa kanila lang yan, sa mga mambabatas lang yan. Ang nagiging batas ay ang bill, ang GAB, General Appropriation Bill. Yan po yung pinapasa sa presidente at i-re-review ng presidente yan bago pirmahan para ito ay isang maging ganap na batas. Hindi yung bicameral report. Kung may problema kayo sa bicameral report, edi usigin ninyo yung mga miyembro ng BICAM. Huwag nyong birahin si PBBM dahil hindi niya kasalanan yan. Hindi ba na-review yung budget? Definitely, na-review. Kasi ang pinasa naman sa kanya, hindi naman yung BICAM report kundi yung GAB, General Appropriations Bill. Kundi ba naman kayo nag-iisip? Oh, anong gusto ninyo? Anong gusto ninyong palabasin? Kurap itong gobyerno. Kurap itong si PBBM, kaya may mga bakante dyan sa BICAM report. Malay ba ni PBBM? Sabi ni Rocky, sino nag-fill in the blank dyan? Oh, balikan niyo yung post ni Rocky ngayon. Sabi niya, sino yung nag-fill in the blank dyan sa bakante? Sa tingin mo si PBBM mag-fill in the blank niyan? Malamang Congress. Congress yung nagpasa ng GAB, General Appropriations Bill, at hindi yung BICAM report. Walang kinalaman yung BICAM report doon sa pinasa nila kasi namiyandahan na nila yan Napag-usapan na nila yan. Kumbaga, notes yan ng BICAM. O may pirma. Sabi nila, may pirma naman ng mga senador dyan. Hindi problema nila yan. Pero kung yung bill yung pinag-uusapan na sinasabi ninyo ay invalid, hindi yan nag-exist yung mga bakante na yan. Dahil sinuri yan bago pirmahan para maging ganap na batas. Huwag na kayong malisyoso. Masyado kayong malicious sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, mananawagan kayo ng tax resistance. Oh, wag kayo magbayad ng tax, sabi ni Tatay Digong. Para bumagsak ang Pilipinas. Tama ba namang mindset yan? O ikaw, sige maka-DDS ka. O ikaw, 4-piece beneficiary ka. O ikaw, nakikinabang ka sa mga programa ng gobyerno sa infrastructure project, sa subsidiya sa pagsakay ng MRT, ng LRT, subsidized ng government yan. Eh kung hindi ka magbabayad ng tax, saan kukuha para ponduhan yan? Yung anak mo nag-aaral sa public school. Saan ba galing yung pera sa public school? It is a tax collection. Eh kung hindi ka magbabayad ng tax, ano yung pupondo mo dyan? Pampasahod sa mga guro. Maintenance ng mga ospital. Kung di ka ba naman nag-iisip ng tama. Tax resistance? Ang hilig ni Tatay Digong dito sa tax resistance. Hindi lang yan This is not the first time na sinabi ni Digong yan. Maraming beses niyang sinabi yan. Noong 2023, yan din ang sinabi niya. Buti na lang, hindi siya pinapakinggan. Ito may ebidensya din tayo dyan. October 25, 2023. Hindi pala isang taon, noong 2023. Dahil last year, 2024. Yan din yung sinabi ni Digong dyan. Paulit-ulit siya sa style niya na yan. Duterte to Pinoys, don't pay taxes unless. Tignan mo style ni Digong. Hindi ko alam kung bakit magugustuhan nyo pa yan. Makasarili. Paano naging best president yan? Gustong pabagsakin ang Pilipinas. Itong balita na ito, October 25, 2023, pinublish po yan ng Philippine Star. Pwede nyo i-verify yan, i-check ninyo ka-coffee. O yan ang caption, Duterte to Pinoys, don't pay taxes unless, may kondisyones pa si Manong. Former President Rodrigo Duterte has advised Filipinos to stop paying taxes until Congress issues a detailed disbursement report on how it spent the national budget. Naku naman Huwag daw kayo magbayad ng buwis ninyo. Panawagan nyo na October 2023 hanggat hindi raw po naglalabas ng detalyado na disbursement report ang Kongreso sa national budget. Itanong niya kaya yung sa anak niya, huwag kayo magbayad ng buwis hanggat hindi nilalabas ni Inday Sara Lustay Duterte kung paano winaldas yung confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Yan dapat ang gawin niya. Style dito, Tatay Digong, buti na siya pinapakinggan ng taong bayan. Mga DDS na nakikinig sa kanya. Duterte recently issued a death threat against a lawmaker, prompting House of Representatives leaders to unite as Representative Franz Castro filed criminal charges against the former president.
Itong petsa na ito ka-coffee, October 23, yung kasagsagan pa lang yan eh. Diyan pa lang sila nagsisimula yan eh. Yung mga maisog rally nila, panahon nila yan. Yung gusto nila kalampagin yung gobyerno, yung gusto nila patalsikin si PBBM, yan yung mga panahon na yan. Kasi weak ang tingin nila kay PBBM eh. Usapul sila, pinatulan sila ng mga mambabatas, inusig sila. Ayan, nagkalabasan tuloy yung mga baho. Si Inday inusig. Ano nangyari? Ngayon, sandamakmak na reklamo ang kinakaharap, kinasuhan ng disbarment. May mga impeachment complaints sa anak niya. Matinubang mga tao yan. Ang daming kaso. The death threat stems from Castro's scrutiny and the reallocation of the controversial confidential and intelligence funds of Vice President and Education Secretary Duterte. That was before October 2023 yan. That time, unti pa lang ang umuusig dito kay Sara Duterte kasi kinakampihan pa siya eh. Pinoprotektahan pa siya ng administrasyon. Ngayon, wala na eh. Lantaran na eh. Saan ka ba naman nakakita? Ikaw, pinoprotektahan ka na Ang dami mo ng kasalanan pero tinutulungan kang maiayos yung kasalanan mo. Pero, ungrateful. Ingrata. Tama ba yan? Ingrata. Walang, walang, ano yan? Ano ba tagal ingrata? Ungrateful, it's sa English, no? Hindi marunong magpasalamat, tinulungan ka na, siya pa nagmamalaki. Ganyan ang labas ito ni Inday Sara Duterte. Anong balik sa kanya? Nakakalkal tuloy yung mga kalukuhan ninyo dyan. The former president earlier claimed that Congress was wallowing in funds. If they don't present a detailed disbursement report, you follow me. I will not pay my taxes anymore. Sabi ni Digong, baka nga ngayon, di na nagbabayad ng tax yan. Duterte said during his Gikan sa Masa para sa Masa TV program on October 28. Yan, tingnan mo. Sa programa niya dyan sa Gikan sa Masa na yan, ng SMNI. Ano nangyari sa SMNI? Di ba? Natanggalan ng prangkisa. Nakalimutan ko na nga, tama ba? Natanggalan ng prangkisa. Tama. Natanggalan ng prangkisa. Ano nangyari kay Kibuloy? Nakulong. Naglabasan yung mga baho, inimbestigahan, hindi tinigilan ni Risa Ontiveros. At nang may warrant of arrest na, hindi tinigilan ni General Torre hanggang sa maaresto ito. Anyari sa inyo? Tingnan ninyo, gusto nyong ibagsak ang gobyerno, kayo ang bumabagsak. Dahil marunong ang Diyos. Dahil kinakarma kayo sa ginagawa ninyo. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Ang mga DDS na iba naman dyan, sige, naniniwala pa rin. Magising naman kayo sa katotohanan dyan. It is not a threat. It is a legal demand. Let me know where my money went and how it is spent, and I will pay my taxes again this year, sabi ni Duterte. Sabihin niya sa anak niya yan. Pera mo rin yan, isa rin yan. Bilang isang taxpayer, bahagi ka rin sa nag-ambag para sa confidential funds na winaldas ng anak mo. Ayan, sabihin mo yan. Hindi pa kasi nalalaman during this period eh. Sila Mary Grace Piatos, hindi pa naglalabasan eh. Dahil wala pa yung Quadcom eh. Panahon na to, October 2023. Duterte said the public should just let the Bureau of Internal Revenue file a case against them as the BIR cannot prosecute 50 million Filipinos who will not pay taxes. Tingnan mo, nang encourage pa. Sige, wag na kayo magbayad ng tax dahil sa dinami-dami natin. 50 million tayo na hindi magbabayad ng tax, hindi tayo kayang i-prosecute ng DENR. Kumbaga, sige, wag ka magbayad ng tax, hindi ka naman makukulong dahil marami tayo. Hindi tayo makakasuhan. Tamang mindset ba yan ng dating presidente? Sige, best president nyo yan. Tama ba yan sa tingin nyo? Yan ba yung nararapat na pag-iisip ng dating presidente? Abang mag-isip-isip naman kayo ka-coffee. Tama yung sinasabi ni PBBM eh. Alam niya, dati siyang presidente na hindi pwedeng maging ganap na batas sa mga bakante na mga programa at bakante yung allocation. O may mga fill in the blank. Alam niya yan dahil presidente siya. Nagsisinungaling lang talaga. Ay nako, kayo, tumigil na kayo dyan. Bakit ang gulo-gulo ni Digong? Imbes na manahimik na lang yan, may oras pa siya habang buhay siya enjoyin niya yung pera niya, yung bilyones niya, yung retirement niya. Huwag na siya manggulo. Huwag na siya magpadikta sa mga supporters niya, mga DDS na lumabas at mag-ingay ng kung ano-anong pinagsasasabi. Buti sana kung may katotohanan wala
Lumalabas ang katotohanan na fake ang pinapakalat. Lumalabas ang katotohanan na gustong pag-away-awayin ng mga Pilipino, magalit ang Pilipino kay Presidente, magalit ang mga Pilipino sa gobyerno, mag-aklas ito at hindi magbayad ng buwis para bumagsak ang Pilipinas. Yan ang gusto niya. Susuportahan mo ba yung tao na yan? Diba? Kung sa isang kompetisyon, natalo ka. In this case, natanggal siya sa pagka-presidente. Hindi man natanggal, natapos yung kanyang term. To be exact, no? Sana, maging sport ka naman. Hayaan mo yung pumalit. Hayaan mo yung ibinoto. Hayaan mo siya, may estilo siya ng leadership. Hindi mo pwedeng i-insist yung style ng leadership mo doon sa bagong umupo. Bakit? Ginawa ba sa kanya ni Pinoy yan? Si Pinoy nanahimik na lang. Hanggang sa binawian ito ng buhay. Hindi siya nangialam sa leadership niya ni Digong. Ito, masyadong pakialamero. Masyadong sabik sa kapangyarihan. Tapos na kayo, maghintay kayo. Kung papalarin kayo sa 2028, edi inyo ang presidency, edi sa inyo na yan, kayo na. Pero huwag kayong manggulo. Huwag niyong pabagsakin ang gobyerno. Tapos na kayo eh. O siya, sige. I-komento po ang inyong mga opinion, ka-coffee. Baka may mga nais po kayo sabihin dyan sa ating comment section sa baba. At click nyo na rin po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Like and subscribe, ka-coffee, sa Facebook and YouTube. Maraming salamat sa mga sumama. Kita-kita tayo, ka-coffee, sa ating next video. Bye-bye.